Hello mga kapatid, ang ibabagi ko sa inyo ay tungkol sa palitada. Kasi napakarami kaming ginawang bahay na kapak, marupok ang palitada para siyang nagchochok. Magsasanlas muna ako mga kapatid kasi nakakasilaw yung araw. Para medyo pogi tayo. Bago namin pipinturahan yung bahay, nililihan namin yan. Nakikita namin ang palitada, napakaraming problema. Ang isa sa problema, pagka katukin mo, umaalog yung palitada, hindi siya nakakapit. Ang solusyon nun ay dapat pag magpalitada kayo, puruhin nyo muna. Pero bago nyo puruhin, ay hagisan nyo muna ng tubig yung konkreto. Napakaraming nagbablog mga kapatid, pero hindi nila tinuturo yung tunay at yung ikatitibay ng bahay. Yung mga kontraktor naman na nagpapaliwanag tungkol sa mga pagtayo, computation, ganyan, lahat ipinapaliwanag na nila. Believe ako sa mga yun, pero meron akong isang bagay na hindi nila nagagawa. Dapat ituturo din nila kung paano titibay ang palitada, paano kakapit ang palitada. Napakarami kaming bahay na pininturahan, lahat ang problema na sa palitada. Halos karamihan puro kapak. Kapak talaga. Halangan namang tatanggalin pa namin yung kapak. Nandun na. Pipinturahan na lang. Hindi naman napapayag yung may-ari na tatanggalin yung kapak. Ang problema sa mga kontraktor o yung mga maliliit na kontraktor, kagaya ko, ay ibigay nyo naman yung tamang pamamaraan o yung ikatitibay ng bahay. Isa sa halimbawa ko, hollow block. Napakarupok ang hollow block na ginagamit. Ang hollow block ay hindi dapat marupok ang ikakabit mo. Ang hollow block kasi isa yan sa nagpapatibay ng bahay. Kaya halimbawa ko sa yung hollow block, sa inyo yung hollow block na marupok. Pagka ganunin mo sa kamay mo, talagang ito ang ihahalimbawa ko sa inyo. Ito na-stock na ng 5 taon. Iganyan mo sa kamay mo, hindi mo pa makurot. Matigas pa rin. Yan, matigas. Pero yung lahat ng ginawa naming bahay, yung mga ni-repair namin, siyempre bakbakin namin, halimbawa repair, talagang nakikita ko yung hollow block nagiging lupa na yan. Ang natitira na lang dyan sa bahay mo, yung nasa gitna, yung halo na nilagay dito. Kasi yung halo nilagay dito, matapang yung timplada. Pero yung hollow block mo, ito lupa na ito. Lupa talaga. May malaki akong project na bahay sa Pascual Village, sa Rojas. Itong hollow block na ito, yung bahay na yun ay mag-10 years na. Pero yung hollow block niya, lupa na talaga. Talagang pag ginanon mo ang kamay mo, parang ano na siya, fertilizer na siya, karubok. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid. Bilang isang pintor at nagtatiles din kami, nagtatayo din kami ng mga bahay. Pero nakikita namin talaga ang isa sa problema sa bahay, yung hollow block. Kasi hindi ko alam kung paano nila ginagawa yung hollow block. Siyempre ikaw magpapagawa ka ng bahay, hindi mo alam yung mga ganong pamamaraan. Dapat pala ang hollow block ay matibay. Siyempre bumili ka ng mura, saka hindi mo alam yung ikatitibay ng bahay mo. Ang nakakaalam dyan, foreman, engineer, arkitekto, lahat alam nila yan. Kung bakit alam nila pero hindi nila ito ginagawa, hindi nila ito ina-apply. Ang isa sa nagiging problema ay kumikita sila ng malaki. Kasi bakit kanyo? Halimbawa, street contract yung bahay mo. Ang hollow block nila ay
9 pesos. Samantalang yung talagang isasadya mo o sasadyain mo yung talagang matibay, kakausapin nila yung gumagawa ng hollow block. Halimbawa sa isang bag na D4 ay gagawin lang na 55 na hollow block. Ang karamihan na nakikita ko na ginagawa nila 90 hanggang 100 sa isang supot na semento. Kaya ako nagpatayo ko ng bahay, hindi ako bumili ng hollow block na marupok. Talagang kinausap ko yung may-ari ng hollow block, yung gusto ko matibay. Kasi ang bahay natin ay ito ay pang matagalan na, hindi ito pang, hindi gaya ng kahoy lang na ilang taon lang papalitan mo na naman. Ang konkretong bahay kasi kailangan yan ay abutin ng halos ilang dekada. Gaya ng mga sinaunang mga bahay talagang napakatibay, mayroon ng 100 years, 200 years. Papayag ka ba naman na ang bahay mo ay abutin lang ng 15 years, 10 years? Kasi yung marupok na hollow block, pag napalitadaan na yan, hindi mo na nakikita yung hollow block sa loob. Pero kami na gumagawa ng bahay, nakikita namin yan. Lupa na talaga yung hollow block na ng bahay mo kasi marupok talaga yung kinabit nila. Kasi lahat ng nagpapagawa ng bahay, siyempre hindi nila linya yung construction. Basta na lang magbibigay sila ng halimbawa, nag-usap na sila tungkol sa kontrata, halimbawa street contract. Hindi mo na alam kung ano yung nilalagay nilang materialis doon. Dapat din nag-search din kayo sa YouTube o kaya sa mga nakakaalam tungkol sa pagtatayo ng bahay. Dapat din naging maselan kayo sa pagtatayo ng inyong bahay kasi ang isa sa mga pinagkakakitaan nila dyan o mga kinukurakot nila halimbawa sa hollow block, sa bakal, sa semento, lahat ng ikinakabit dyan sa bahay mo dapat may nagmo-monitor ka rin. Inaalam mo din kung gaano kalaking bahay ang ilalagay nyo dyan, kung akma ba ang ilalagay nyo dyan na bakal, at kung ilang supo na semento sa mga beam, sa mga flooring. Dapat tinatanong nyo din yan sa mga kontraktor. Hindi lang basta nag-usap na kayo, okay na, kailangan i-inspeksyonin mo rin yung ginagawa nila. Dapat tinatanong mo rin sa kanila. Kasi kung hindi ka umiimik, sigurado kahit anong ilagay na nila dyan. Gaya ng hollow block na sinasabi ko, sa mga project namin hindi kami pumapayag na ang hollow block ay marupok. Kung wala kaming mabiling matibay na hollow block, kami mismo ang gagawa ng hollow block na itatayo namin bahay. Kaya tips ko lang sa inyo mga kapatid, pag marupok ang hollow block mo, palitada ang susunod dyan. Papakita ko sa inyo. Ito halimbawa hollow block, marupok. Iganon mo lang yung kamay mo doon, nagchochok na yun, choky na yun. Ngayon, pag pinalitadaan nila, diretso yung halo na tinapal yan. Ang dapat doon, matibay na hollow block. Pero pagka marupok talaga yung hollow block, kasi karamihan na bibili ngayon, marupok talaga. Ang ginagawa namin, pagka ganon na namin na ganon ng bahay, pag kami ang magpapalitada, hinahagisan namin to ng puro, yung malabnaw na hinalo ng tubig sa kapurong semento, ihagis namin dito para kahit naman dito sa bungad niya ay kumakapit at titigas din ito. Saka namin pinapalitadahan. Yung iba nirerekta na yon. Yun ang hindi dapat kasi nagkakaroon ng kapak yun pag nirekta mo yung halo. Dapat lagyan mo rin ng grout ito. para ka rin magbuhos ng ng beam, poste. Pag dinugtungan mo yung poste, bubuhusan namin ng yung grout. Saka yung halo na. Ganito rin ang dapat gawin sa mga palitada. Halos lahat ginagawa nila diretso na yung halo. Tapos marupok pa yung hollow block. Anong mangyayari doon? Sa 2 taon, 3 taon makapit pa yun. Pero baka hindi pa abutin ng
ng 2 taon yun. Hindi na kumapit yun kasi yung kinapitan niya hollow block, marupok. Choke, ibig sabihin, parang alikabok na yun. Pag ikinapit, parang pintura. Pag alikabok ang kinapitan ng pintura, talagang kakalas yun. Ganun din ang palitada. Ngayon, matibay nga yung iniagis. Dito naman, hindi siya nakakapit. Kaya tinatawag na kapak. Iba naman nagkakapak pag piniperso nilang tinatapos. Halimbawa, basa pa, nire-redela ka agad. Na ano yung ilalim niya. Imbis na kumakapit na siya, nagagalaw siya. Pero karami nakikita ko, yung hollow block talaga marupok. Kaya kumakapak. Ngayon, nakita mo, makinis yung palitada. Talagang maganda. Pero yung loob, hindi maganda. Ang susunod naman doon ay pintura. Makinis, matibay yung palitada mo, pero hollow block mo marupok. Ginastusan mo ngayon ng pintura. Nagtataka ka yung pintura mo, umaalsa na ng ilang guhit. Kumbaga, nagbibitak-bitak siya ng malalaki. Pag mga hairline cracks, okay lang yun. Hindi kapak yun. Pero pag nagbibitak na ng malaki, yun ang tinatawag na kapak. Kaya hindi rin natin sisihin yung ibang mga pintor na kasi pininturan nila ganito. Lalaki naman ng bitak. Wala sa pintor ang problema doon. Ang pintor ay nagme-make up lang ng bahay. Kumbaga, pinapaganda lang yung bahay. Halimbawa, yung bahay na pininturahan, wala pang 1 taon. O kaya 1 buwan pa lang, 2 buwan, pipinturahan yan. Pagdating ng 1 taon, marami ng crack yan. Kaya wag kayong maniwala sa sinasabi nila na 14 days o kaya 30 days bago mo pinturahan. Marami, karanasan na namin yan. Kahit na mas maganda pa yung bahay mo, papinturahan mo 1 taon pataas, sigurado walang matagal kumupasyon kahit ilang taon yon. Pero ang bahay mo, pinapinturahan mo 14 days o kaya 30 days o kaya 2 buwan, alanganin pa yon. Magkakaroon ng bitak, magkakaroon ng pagkupas agad, kukupas agad kasi hindi pa sumisingaw yung kuwan ng pintura, ay kuwan ng semento, yung palitada. Sisingaw yun, sisipain niya yung pintura mo, magpuputi-puti na yung pintura mo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong magmadali magpapintura. Pag halimbawa na palitadaan na yan, kahit 6 na buwan, pwede na yun. 1 taon, mas maganda pa. Sisiguruhin ko sa inyo, labas na lahat ng bitak noon, labas na lahat ng chemical noon. Pagpasok ng pintura, 7 taon maganda pa rin yan. Tapos pag ang pintura mo ay makapal, yung magandang preparasyon mo, yung talagang tamang preparasyon, primer, masilya, top coat mo, makapal, sigurado tatagal siya. Sa mga hindi kasi nila, sa mga trabador kasi, ang ginagawa nila, pag asintada, palitada agad. Dapat tubigan mo muna yung hollow block. Pagka medyo tuyo na siya, titimpla ka lang ng grout, yung purong semento, saka mo ihagis sa, kahit i-brush mo lang basta malabnaw sa hollow block, saka mo siya, huwag mong hayaang matuyo yung grout mo, ihagis mo na yung palitada mo. Mas sigurado ako sa inyo. Sana'y nakapagbigay ako sa inyo mga kapatid ng konting tips tungkol sa bahay, kasi concern lang ako sa mga nagpapatayo ng bahay. Napakaraming palpak talaga. Hindi naman ako engineer, hindi naman ako architect, pero nagtagal ako, unang trabaho ko talaga pintor. Nakikita ko talaga sa mga trabaho ng iba, makinis nga pero kulang sila sa kaalaman, sa experience kulang sila. Maaaring alam nila yun, kaya lang siguro nagmamadali sila para kumita kaagad. Hindi naman dapat yun. Dapat maawa din kayo sa mga may-ari ng bahay, na sila rin ay gumagastos at talagang pawis ang kwan nila. Sila rin ay naghahanap buhay para makapagpatayo rin ng sarili nilang bahay, pero
sa kasamaang palad, maraming mga trabahador na basta na lang magawa, hindi nila ginagawa yung ikatitibay o katatagal ng bahay. Kasi marami na talaga akong experience pintor, nagtatiles din kami, nagkikisame, lahat. Basta kumita lang ng konti, okay na kami. Pero hindi gaya ng iba, talagang hindi ko naman linalahat, ay ganun ang nangyayari. Kaya pag magpagawa ka ng bahay, hollow block importante, yung matibay ang bibilihin nyo. Huwag kayong bibili ng marupok. Thank you for watching mga kapatid.